Nice din yung araw. Tatuan pa din. Bale, ito na yung pangalawang design na ipapatato ni ma'am. Number 070523. Sa braso nga din naisipan ni ma'am na ipalagay. Kaya wag na natin patagalin nung pisahan na nga natin. Gagawin nga natin dito ay laliningan muna natin bago natin i-shading. Ginagamit nga nating panglinya dito ay 3RL. Inuna na nga nating linya yung 3 saka 2 bago tayo lumipat sa 5 saka 0. Gagawin pala natin dito ay lilinyahan muna natin gamit ang 3RL na needle. Ganun din yung gagawin natin sa 7 saka 0. Lilinyahan lang muna natin bago natin i-shading. Pagkatapos naman natin linyahan lahat, kanina doon tayo nag-umpisa mag-lining sa 23. Ngayon naman dito tayo mag-uumpisa sa 07 mag-shading. Bali i-shading lang natin ng black ink yung lahat. Dito tayo mag-uumpisa sa 07 papunta doon sa 05 at 23. Kasi ayun yung gustong mangyari ni ma'am sa tattoo niya. Kaya ginagaya na lang din natin yung nasa reference. Kagandahan, pag nililinyahan mo na lahat bago mo i-shading, hindi ka na mahihirapan o mangangamba na mabura pa yung stencil mo. Kagandahan din, pag nililinyahan mo na lahat, kukuha mo na yung mismong design o mismong gustong tattoo ng client mo. Kaya din nagawa nating linyahan yung design na gustong ipatattoo ni ma'am dahil isi-shading naman siya o ipo-full black naman siya. Kaya okay lang din na linyahan natin. May mga tattoo kasi o design na bawal linyahan. Gaya ng mga portrait o kaya realism na design o mga shading lang na hindi ginagamitan ng linya. Nakadepende rin kasi yon sa design na ipapatattoo ng mga client. Alam naman din ng artist yun kung kailangan linyahan o hindi dapat linyahan. Kaya huwag ka masyadong mangamba kapag magpapatattoo ka sa mga artist. Magkakaiba kasi yung diskarte ng mga artist. May mga iba na hindi naglilinya at diretso shading na. Pero naman ding naglilinya bago naman i-shading. Saka nakadepende rin yun sa mood ng artist. Kahit ako, minsan yung mga gantong design ay dinediretsyong shading ko na. Kagandahan kasi pag diretso shading na, malilis na yung pain na mararamdaman ng mga client. Dahil hindi na babalikan ulit yung parteng dinaanan na o yung nalinyahan na. Dahil ginamitan na ng shading. Hindi kagaya ng nilinyahan mo muna lahat bago mo i-shading. Syempre may part doon na dinaanan na ng linya na mapapahinga na. Ang napahinga na yung balat na yon na tinamaan ng linya kanina, tapos dadaanan mo pa ulit or i-shading mo na, doon din medyo madadagdagan ng sakit. Hindi naman din yon ganun kasakit pag hindi naman ganun katagal na pahinga. Gaya ng ginawa natin ngayon, hindi naman yan sobrang sakit dahil maliit lang naman. Although masakit naman dahil tattoo nga siya, pero ang kagandahan matitiis mo kasi hindi naman ganun kalaki. O hindi naman ganun katagal yung pagtitiis mo. Talagang kayang-kaya naman. Lalo na kung nag-iisip kang magpatattoo, first time mo, okay lang naman na magpatattoo ka ng maliliit kung natatakot ka pa. Para lang din ma-experience mo. Dami ko na rin kasi na-encounter na takot magpatattoo pero ilang beses na sila patattoo pa ulit kasi hindi naman talaga ganun kasakit. O kaya naman ding tiisin lalo na kung hindi naman ganun kalaki yung ipapatattoo. Yung pinakamahirap kasi sa pagpapatattoo, yung design na malalaki, yung mga makukulay. Pag malalaking design kasi ay matagal matatapos. Matagal yung pagtitiis mo sa sakit. Kapag may kulay naman yung design, kadalasan kasing ginagawa doon, inuuna yung mga dark ink bago yung mga light ink. Kaya pag natatuan ka na ng dark ink, tapos dun sa dark ink, bandang gilid doon, kung kukulayin siya ng light ink, medyo masakit na o medyo mararamdaman mo na yung sakit, lalo na kung napahinga na yung part na dark ink, tapos dadaanan mo pa ng light ink yung parte doon. Kaya medyo masasakit talaga yung mga ganon. Pero kung maliliit lang naman, kayang-kaya kasi hindi naman ganun katagal yung pagtitiis mo sa sakit. Ayun na rin pala yung kinalabasan sa tattoo natin kay ma'am. Kaya para sa tattoo ni ma'am, nice! Shoutout sa'yo, Gabriones, Kylie Siruano. Salamat sa tunay na suporta.